tayo ng routing dito. So ayan na umpisahan namin. So meron tayong yung sahig natin ay 3/4 na laminated na plywood. So ilagay tayo dito ng metal stud. So ayan, so pinabitan natin cladding sa baba na may design. So hanggang gawin natin ay lagyan natin ng mga siparlis dyan po mga workers. Yan, so panoorin nyo lang po kung ano yung design yung aming maipapakita sa inyo at pamahagi namin sa inyo. So yan. So bali dyan po mga workers, ito yung aming nilibil namin dyan. So dati mayroon itong bubong dyan, so aming tinanggal kasi palagyan ng may-ari ng routing. So ayan, so ang ginamit namin ay 3/4 na plywood na laminated. So mayroon ng design parang wood. Ayan. So yan yung aming nilagay na sahig. So ayan. So tinitikscrew namin dito sa ating plywood kasi si Farlings yung aming nilagay dito ng sa bago natin ilagay yung ito yung ating laminated plywood. So ayan po, kitang-kita nyo naman po, Farlings yung aming ginagamit. So ayan. So dito ito yung ang metal stud na aming ginagamit. So ayan, yung stud namin ginamit ay mayroon ng butas. Ito yung aming in order para pag mag-install tayo ng wiring ay papasok dito yung flexible hose or PVC electrical, pwede rin. So ayan po, hindi na tayo mahirapan paglagay ng flexible hose kapag may wiring kasi may butas na po mga ka-workers. So yan, stud yung aming ginagamit. Hindi na namin ginamitan ng metal track. Yan, kasi pwede naman itong stud yung ating ginagamit mga ka-workers. So ayan, so ito yung aming baliposte namin ay yung si Farlings yung ginagamit namin. So bali dalawa yan, dinikit namin po mga ka-workers. Tapos binuhusan namin ng simento dito sa loob. So ayan, kita-kita nyo naman mayroon ng simento. So ayan po mga ka-workers, so ganyan lang. Pati dito sa ibaba ay sa taas ay lagyan namin ng walling. Yan, katulad dito sa baba. So ayan, so bali dito ay lagyan namin ng walling dito mga ka-workers. So ayan, so hanggang doon yung aming routing. Yan, doon sa dulo ng poste na yan. So ang ating nakikita. So ayan po mga ka-workers. So panoorin lang yun lang po yung aming mga ipamahagi na tutorial sa inyo sa aming ginagawa po mga ka-workers. So para po to sa inyo, lalo na sa mga baguhan ay mayroon silang mga idea kung paano natin gawin. So ayan po. Punto noon.
screw tayo sa ating floor, mga ka-workers. Dito yan. So ganito yung aming ginagamit na pagbutas bago natin lagyan ng text screw, mga ka-workers. So ito ginamitan natin pang text screw po, mga ka-workers. So ayan, mga ka-workers, mag-cutting tayo ng plywood na laminated para ilagay natin dyan sa ating na-install na mga CPAR lens. So ayan, dito natin ilagay. So bali, lagyan pa namin doon ng CPAR lens hanggang doon sa may dulo, mga ka-workers. At lagyan pa rin natin ng angle bar doon. Ayan, pati dito. So ayan po. So ito, kinakat na namin yung ating plywood. So ayan, ang ganda tignan, mga ka-workers. So tanggalin namin to yung aming itong mga baluster ay palitan natin ng GI. So ayan, kasi medyo masikip yung daanan ng ating stairway. Yan, masikip dahil sa makapal na pasumano na nilagay dyan. So bali dati pa ito. So tanggalin natin para maganda tingnan. Kung GI lang ang ating ilagay dito, mga ka-workers. Yan. So medyo masikip. So para maluwag-luwag ay tanggalin natin. Yan. I-replace natin ito, mga ka-workers. So dito tayo maglagay ng steel beam dyan. Yan, dudugtungan natin yung pinabrikit natin. So ayan. So ito yung nasa ilalim na mga CPAR lens. So ayan. So ito yung sa ilalim, mga ka-workers. Yan. So ayan po. So ita-tiles natin dito. Katapos natin mag install ng ating louting. So ayan. So bali dyan, nakabakante, lagyan natin ng mga metal stud. So ayan, hanggang sa taas. So ayan po.
konti lang. So ito yung paggawa namin ng juwin po mga ka-workers. Yan, pinagdugtong namin. So ang tawag namin dito ay juwin overlap. Yan, meron kaming overlap dyan, overlapping. Hindi pinadugtong namin yung dalawang party, tapos nilagyan namin ng black. So ayan, ino-overlap lang po namin mga ka-workers para mas matibay. So ayan, so dalawa yung rivets ang aming lock namin mga ka-workers. So nilock namin ng dalawang rivets lang. So ito yung pag-cut namin. Ayan. So tinanggal namin yung labi. Yan, kita nyo mayroong labi. So tinanggal namin yung mga labi. Yan, tapos kakatingin natin dyan para may pasok natin sa dito sa loob ng kanyang labi po mga ka-workers. At tapos ating pipress ito para dumikit yung ating pinagdugtong. So ayan po mga ka-workers. So bali ito yung kalalabasan po mga ka-workers. Yan, pinipress namin para may dikit yung ating pinagdugtong na metal stud. So ganyan kami magkarugtong ng metal stud po mga ka-workers. So ayan. So yan mga ka-workers, nilagyan natin ng metal stud. So inuna namin yung mga vertical mga ka-workers. Para straight yung ating vertical ay nilagyan natin ng mga tangsi. Para straight yung vertical bago natin lagyan ng horizontal. Yan. Bago natin lagyan na ito ng horizontal ay lagyan muna natin ng tangsi yung ating vertical para straight yung ating vertical. Para pag mag-join tayo sa ating walling na hardiplex or ano nang ilagay natin dyan ay straight mga ka-workers. So yan. So nirevits namin yung ating horizontal na stud. Tapos nilagyan natin ng wings dito para makarevits tayo dyan para matibay yung ating pagkakabit. So yan. Yan, matibay na yung ating pagkalagay mga ka-workers. So ayan. So yan mga ka-workers, nakalagay na kami ng horizontal na metal stud dyan. So yan, naka-vertical na rin kami. So ang gawin namin ay horizontal na lang. So kinuna namin ng 8 feet, bali isang pligo ng hardiplex or kahit ano nga nilagay namin dyan. So lagyan namin ng 8 feet. So yung mga vertical niya ay tag 2 feet, 2 feet yan po mga ka-workers. So ayan. So bali ang ilagay namin dyan sa likuran ay lagyan namin ng cladding. So ayan po mga ka-workers. So matibay ito yung metal stud mga ka-workers. Kahit na ating paklan yan ay talagang matibay talaga yung metal stud mga ka-workers. Lalo na kung mayroon ng molding nakalagay na dyan. So mas lalong tumitibay. At ito yung aming posti ay si Parlins lang po to. Dinikit namin, wini-welding namin dyan mga workers. Yan, wini-welding namin. Tapos binuhusan namin ng semento dyan sa ilalim. Yan. So bali nakadikit na rin namin dito. So ayan po mga workers. So tingnan nyo mga workers, apakan ko yung stud.
ito yung ating parlins po mga ka-workers. So nilagyan natin ng bracket para hindi kumikilos yung ating si parlins. So ayan po, may bracket. Talikuran po yung ating bracket po mga ka-workers sa ating si parlins. So yan po mga ka-workers. Lahat ng yan sa mga dulo ay nilagyan natin ng mga bracket. Ayan, sa ating si parlins. Yan, kita nyo naman po mga ka-workers yung may nakatayo lang ating bracket. Mga angle bar yan po mga ka-workers na ginawa natin bracket sa ating si parlins. So yan, lahat ng yan mayroong mga bracket para hindi kumikilos yung ating si parlins po mga ka-workers. Ayan. So, ayan mga ka-workers, inuna namin yung mga vertical ng ating stud. Ayan, bago natin lagyan ng horizontal. So, ayan po. So, magkalibel yung kanyang mga butas. Kasi pag mag-wiring tayo ay hindi tayo mahirapan paglagay ng ating flexible hose or PVC electrical. So, ayan po mga ka-workers. So, salamat sa iyong panonood and sa walang sawa sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana mayroon kayong nakuha ng idea po mga ka-workers. Thank you for watching.